Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Sa puloto sa CCTV pong ginawa hong pambubugbog at pananaksak po sa isang lalaki dyan po sa Caloocan. Ang biktima nga ay nagawa pang makapagsumbong po sa PNP. Detalye nito, panoorin po natin kung paano siya binugbog ng taong bayan. Panoorin natin. Alas 11 ng gabi noong 8 ng kasulukuyang buwan ngayong taon sa kuha ng CCTV ng Barangay 3 sa kabaan ng A. Mabini Street sa lungsod ng Caloocan. Makikita ang lalaking ito na kinilalang si Arnel Bermudez, 30 anyos at residente ng Barangay Tugatog, Malabon City. Animoy may kalabang hinahamon. Ilang saglit lamang, 3 lalaki ang pasugod na lumapit kay Arnel hanggang sa nagsimula na ang pambubugbog at pananadyak ng naturang mga lalaki sa biktima. Ngunit kapansin-pansin ang paghawi ng kamay ng lalaking ito patungo sa bahagi ng dibdib ni Arnel. Sa mga sumunod na tagpo, humandusay na ang kawawang biktima. Ilit pa niyang hinabol ang mga nakasagupang lalaki, subalit wala na rin siyang naabutan. Sa investigasyon ng Caloocan City PNP, napagtripan lamang si Arnel na nooy galing sa isang birthday party sa Novaliches. Dagdag pa ni Police Senior Superintendent Chito Bersaluna, hepe ng Caloocan PNP, ang biktima pa raw mismo ang nagsadya sa kanilang tanggapan upang ipaalam ang naturang insidente. Nagawa pa rin niyang pumunta dito sa atin at nirespondihan natin. Nireklamo niya at nirespondihan natin yung area. Ngunit hindi na rin natin nabutan yung mga salarin. Nagtamo ng mga pasa sa katawan ang biktima at saksak sa kanang bahagi ng kanyang dibdib. Sa pakipagpanayam ng Kilos Pronto Crime Desk kay Michael Pang, 48 anyos, tiyuhin ng biktima at kasama ni Arnel nung gabi na nangyaring insidente, nagkaroon raw ng epekto ang pangyayaring ito hindi lamang sa kalusugan ni Arnel pati maging sa paghahanap buhay niya. Inahabol na siya. 3 yung umabol. Tapos, nadapa siya. Tapos, ginano niya yung damit niya. May tama pala. Dito, may tama siya. Nagkaroon na siya ng phobia sa sangandaan eh. Sa pagsasaliksik ng KP team, madalas raw na mangyaring ganitong klase na insidente sa lugar na yon. Kaya naman, sinisigurado ng Caloocan City PNP ang 24 oras sa police visibility sa buong nasasakupan. Nagbigay na ako ng instruction sa ating PCP Commander, palaging papatrolyahan yung area na yon. At magsasagawa rin kami ng mga anti-criminality operations doon sa area na yon, parang masawata natin kung mayroon pa man na gumagawa ng ganitong mga uri ng karahasan sa ating mga kababayan. Kasalukuyan, balik trabaho na si Arnel at sa oras na magkaroon ng linaw kung sino-sino ang mga naturang suspect, desididong pamilya ng biktima na magsampa ng kaso para sa kaikadarakip ng mga suspect. Siguro tulad yan sa mga kanina na banggit natin, no? Yung mga first responder po, tulad po ng mga barangay tanod, kayo dapat ho nagpapa-maintain ho ng peace and order po dyan sa inyong lugar. Tulad yan po sa Barangay 3 sa Caloocan City. Pero kita nyo naman, kaya yung mga tao dyan dumadaan, takot na. It's Mariosep naman. Tama ka, Lex, ano? First responder, pero ang tawag na multiplier ho yan. Sakaling wala pa mga polis, sila yung una nandoon dapat. Ako naniniwala lahat ho dapat na mga barangay at sa pulisya, dapat may mga radio rin kasi. May sinasabi ho natin na dito yung Central Communication System na tapos na ibabato sa presinto, alam ng barangay. Pero pinakamaganda rito, Rex, sinabi mo, dapat talaga may mga barangay doon. Of course, ang mga pulis dumarating na lang after the fact na uuna yung barangay. Alam mo naman ng barangay kung saan yung mga madalas may nangyari ho mga krimen, tulad po yan dyan sa barangay na yan, tauhan na ho ninyo. At the same time, meron po ho, may problema po ho dito, dahil ang amin dito sa crime desk, gusto namin makasuhan po yung may gawa ho ng krimen.
tatlo pong unidentified person po ho, yung hindi po nakikilala ho dito ng PNP. Kung kayo po'y may alam, para makatulong rin po tayo dun po sa biktima, ipagbigay niyo po alam dito sa Kilos Pronto at the same time sa PNP ng Caloocan. Ayun.